Sir Looney, naiintindihan ko po kayo. Bakit yung kanya pinagbawalan yung akin? Kasi trans ako. Internet star na si Sasa Girl nag-react sa kanta ni Looney. Mike Swift sinagot ang mga tumitira sa sunugan. Price tag at Telo, magbabalik rap battle na ulit. Lubos na naging mainit ang pagtanggap ng mga matatagal ng fans ng battle rap sa bagong liga na PSP, kaya't mabilis itong umani ng pagkilala. Katunayan dito ang pag-trending agad at pagkakaroon ng million views kada video ng laban kahit nakaka-upload lang ng mga ito. Dagdag pa rito ang pagpapabalik ni Phoebus sa mga MC na matagal nang nawala sa eksena. At sa pagpasok ng taong 2024, tuloy na nga ang event ng PSP na Matira Mayaman kung saan 1 milyong piso lang naman at Diamond Championship ring ang paglalaban-labanan ng mga kasali. Isa na nga rito ang nagbabalik na si Shei na ayon sa mga fans ay isa sa mga OG o Old Gods ang napalabas ni Phoebus dahil siya ang kumumpleto sa lineup. Sa isang post naman ni Phoebus, tila hindi lang kay Shea nagtatapos ang paglabas ng mga Old Gods dahil sa ilang screenshot ay makikita ang tila panghihikayat ni Phoebus kay Price Tag at Delo na sa ngayon ay nakabase na sa ibang bansa. Nagdulot naman ito ng excitement sa mga fans dahil matagal-tagal na rin ang huling sumalang ang mga ito sa entablado para bumatel. Biro pa nga ng mga fans ay hindi pala si Gia lang makakapagpalabas ng mga Old Gods, kundi si Phoebus. Sa isang announcement pa ni Phoebus ay sinabi niyang bubuksan niya ang PSP at magpapa-tryout online sa mga gustong sumalang ng mga aspiring battle MC sa liga niya. Sa pagbabalik ni Mike Swift bilang host ng sunugan ay ibinalita niya ang malaki-laking papremyong naghihintay sa magkakampiyon sa sunugan tournament na gaganapin next year. Tila hindi magpapahuli ang liga sa flip-top at PSP, kaya naman hinigitan pa ito ng sunugan na may 3 milyon lang naman na cash prize para sa magwawagi. Pinuna naman ni Mike ang tila napapadalas na pagdawi o pag-mention sa sunugan ng ilang mga MC sa kanilang laban. May ilang MC kasi ang gumagamit sa sunugan bilang anggulo sa battle nila. Hindi man pinangalanan ni Mike Swift ang mga ito, sa isang post ay sinabi niyang may parinigan portion daw at ano raw kaya ang magiging trip ng tinutukoy kung mabaliktad man ang sitwasyon. #utang na loob kanino. Sa hiwalay na post naman sa page ng sunugan ay pinaalala niya na wag daw siraan ang lugar kung saan sila nanggaling at sa halip ay magpasalamat dahil nakarating daw sila kung nasan man sila ngayon. Gusto mo humatak ng audience kasi kala mo magtatagal kayong tumugan. Tapos ang sakit, no? Wala nang kasunod. Kalasan sunugan, parang hinagisan molotov. Gagawa ko yung sunugan, kaya nagiyakan yung mga... Samantala, number 1 trending sa YouTube ngayon ang isang track ni Looney sa latest album niya na Tugbang Preso. Puring-puri ito hindi lang ng mga fans kundi maging ng mga kapwa-rapper ni Looney. Ang kantang ito ni Looney ay tumatalakay sa naging karanasan niya nang madawit ang pangalan niya sa iskandalong may kinalaman sa bawal na gamot. Laman ng mensahe ng kanta na ito ni Looney ang pagbisita niya sa isang fan na cancer patient at ang naging proseso ng pagdakip sa kanila at ang naging saloobin ni Looney sa pagka-censored ng kanta niyang Amats at hindi ng kanta ni Sasa Girl na Maria Mahiwaga. Mukhang nakaabot naman sa kaalaman ni Sasa ang pagkaka-mention ng track niya sa lyrics ng kanta na ito ni Looney. At sa isang video nga ay naglabas si Sasa ng kanyang saloobin tungkol dito. Ayon kay Sasa, naiintindihan naman daw niya ang nararamdaman ni Looney, ngunit ang hindi raw nito magets ay kung bakit sa kanya napunta ang frustration nito. Bakit daw hindi na lang idirekta ang energy na yun sa sistemang mapang-api raw sa art nila sa halip na sa kanya. Biro naman ng mga fans ni Sasa ay sa flip-top na lang daw sila magharap ni Looney o kaya ay maglabas na lang ito ng diss para dito. Isa naman ang komento ni Tiny Montana na kahit hindi niya pinangalanan ay tila alam naman ng netizen kung sino ang tinutukoy niya dahil sa pagtag nito kay Sasa. Ayon kay Tiny, bigla lang daw nito maiisip na maging rapper at naikumpara lang sa isang track ay bigla rin daw itong bubunot ng gender card kahit na hindi naman ito direktang dinis. Sir Looney, naiintindihan ko po kayo. I get it. Naiintindihan ko po yung frustration ninyo. Ang gusto niyo pong sabihin dito sa kantang. Bakit nga naman pagbabawalan yung kantang ama? Pag isi-censor yung kantang ama? Eh samantala, form to ng art. Form to ng music. Ang art naman ay dapat malaya. So nagigets ko yung frustration na bakit isi-censor. Nag-rap lang naman kami. Nag-express lang naman kami. Kumakanta lang kami. Nagigets ko yun. Kasi trans ako. At for the longest time, ang daming pinagbawal sa amin. So nagigets ko po kung bakit kayo frustrated. Ang hindi ko po nagigets, bakit misdirected sa akin yung frustration na bakit yung kanya pinagbawalan yung akin hindi. To you, it's a frustration. To me, it's a victory. All the respect to Sir Looney and what you do. But I just want you to know na I've been here. So I won't let a man take a success of a woman like me. Why not? Us artists, as a community, i-direct natin yung energy and frustration towards sa sistema mapang-api sa sining natin.